kapatid, purihin ang ating Panginoon. Ano man po yung ating pinagdaanan sa nakalipas na isang linggo, tunay na tapat ang ating Diyos na tayo ay kanyang pinapagtagumpay, sinamahan. At ngayon tayo ay pinagbalak na karating tayo ng ligtas dito sa bahay sangkahan upang sama-sama natin siyang muling patuloy at pasalamatan. Kaya umulan man, umaraw, malamig man, o mainit ang panahon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Awitan po natin ang Panginoon bago po ang ating opening prayer. Hallelujah. Ating pagsambahin ay naman ng hirang Diyos. Hallelujah. Wait pa natin, look into your holiness. When I think
maglinis po muna kami sa inyo, sa aming mga puso. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat na aming karamihan. Hallelujah. Linisin niyo po ang aming mga labi, ang aming isipan, maging ang aming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Panginoon Jesus, salamat po sa inyong patawaran at sa kalinisan na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. At ngayon nga po, muli hinihiling po namin ang pagsama at pagbabay ng Banal na Espiritu. Sapagkat wala po kaming kayang gagawin kung wala po ang pagsama. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, kung paano po kami magkakaisa upang mahandugan ang Panginoon na walang hanggang papuri at pasasalamat. Mamahin po namin ang puso ng aming Diyos, aming Panginoon, at maging kalugod-lugod po ang lahat na ihahandog namin sa Kanya ng mga papuri at mga pasasalamat na awitin. Dalangin din po namin, Holy Spirit, tulungan din po kami sa oras na aming pakikinig na inyong salita. Bigyan mo po kami ng malinis na puso na handang tanggapin at pamuhay ang inyong salita. Gayon din po, Panginoon, yung inyong lingkod na gagamitin na siya maghahayag na inyong salita. Sangkapan niyo po siya ng inyong kapangyarihan. Bigyan niyo po siya ng tapang. Tulungan niyo po siya ng kapagpahayag ng may kalayaan. Buhos niyo po sa kanya yung masaganang anointing. At wisdom and heavenly knowledge po. Maipagkaloob po sa kanya. Dalangin po namin na kaming lahat ay tunay na mapalakas at mapagpalak, mabusog na inyong salita ang aming mga spirito. Ganyan po, Panginoon, dalangin po namin na kayo lamang po ang siyang maitaas sa aming pong kalagitnaan. We enthrone you, Lord Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan po namin at muli niyo pong iparanas sa amin ang inyong banal na presensya, ang inyong kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa. Upang sa aming pag-uwi, Panginoon, taglay namin ang kapangyarihan magbibigay sa amin ng lakas upang labanan ang nunggawa ng kaaway at tunay na maging yung kagalakan na masunod ng kalooban at kayo ay mapagluturan. Salamat sa pagkakataon ito na muling pinagkaloob mo sa amin upang kami ay maglingkod sa iyo. Kaya Lord, amin na pong inaangkin at pinasasalamatan ang inyong pagsama, ang inyong mga pagpapala at ang katagumpayan ng gawain ito mula sa umpisa hanggang sa tapos po nito. Na amin pong inaangkin at pinasasalamatan. Purihin ka, aming Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati at parangal sa natatanging pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen. Manatili po tayong nakatayo at kung may dala po kayong banal na kasulatan, nakapagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Gawa, chapter 4. Sundan na lamang po ninyo na inyong mga paningin. At akin po itong babasahin. Chapter 4, verses 10 hanggang 12. Gawa 4, 10 hanggang 12. Ganito pong sinasabi. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Last verse. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayo makakaupo. Habang tinatawaran ko na po yung magpapahawi. Habang tayo pinakaupo, babasahin niyo lang po ang maikling talata sa ugnay sa ating pagpupuri sa Panginoon sa Romans 8, verse 11 hanggang 13. Sabi po ito, sinabi ng kasulatan,
Walang sino mang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang kalagayan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masagalang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So 13, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Glory to God. Amen po ba? Kasi ang ating awitan is, Jesus is my Lord, my Master and Savior. So lahat po ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po natin tumayo. Bigyan natin ang magandang pagpupuri. Buong puso tayo sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Now and forevermore, hallelujah. Now and forever, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord, my Master
Hallelujah. Kaya sarap magpuri sa iyo, aming Diyos. Tunay nga banal ng presensya ang aming hinahanap, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you. This is to worship the Lord our God in spirit and in truth. Hayaan po natin ang tao nating audience ay ang banal na presensya natin, Panginoon Jesus. Sambahin natin siya sa spirito at katotohanan. Hallelujah. Within the Lord, I will come. I will come. Hallelujah. And bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence,
Hallelujah, Jesus. Salamat sa paghihirap mo, Panginoon. Hallelujah sa cross, Panginoon, upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, upang ikaw ay aming makapiling magpakailan pa man, Panginoon. Makita ngayong kawalhatian, hallelujah, ngayong katakilaan namin, Panginoon Jesus, hallelujah. Salamat, ginawa mo kami tagapagmana mo, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kahit di man kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat, binayaran mo ang aming mga kasalanan sa krus, hallelujah. Dinadakila ang aming Panginoon Jesus. Salamat, Ama. Thank you, Holy Spirit. Bigyan din malakas na palakpak ang ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Amen. Tuloy po natin yung pangalan ng Panginoon at nasa bahagi po tayo ng pagpapatotoo. Tinatawagan ko po si Sister Linda para po sa kanyang ibabahagi ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, lalo higit sa ating Panginoon Diyos. Ang ating unang patutuo ay nangyari noong Friday, January 16, tuloy-tuloy kahapon yun. Siya ko naman ipapatutuo sa inyo ngayon. At alam ko na itong patutuo ko involve ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kahapon ay first time kong umattend ng prayer and fasting natin, na kung saan ito ay every third Saturday of the month lang. Minsan lang sa isang buwan. Alam nyo, yung plato ko, nilagyan ko na ng pagkain ko. Pero may nangusap sa akin ng prayer and fasting ngayon. Hallelujah. Totoo yan. Testimony ito, hindi ko pwedeng gagawa ako ng istorya ng ganun na fabricated. Hindi. Ito ay para sa Panginoon, alam ito ng Panginoon. At yun nga, kahapon, kaya ako na parito, yun ay isang pagsunod sa Panginoong Diyos. Kasi conviction yun eh. Hindi ko na kinain yung pagkain ko. Sasabihin ba naman, prayer and fasting na yun. Hallelujah. Glory to God. Kaya ang Panginoon, wala kang may tatago sa Panginoon. Hallelujah. At gusto ko naman kasi ma-experience yung sinasabi ni Sister Beth na ito ay dagdag kaalaman. Itong gawain kahapon. Dagdag kaalaman. Kahit Sister Au sinasabi yan. Ano ba yun sabi ko? Sinasabi naman sa akin ni Sister Au noon. Hallelujah. At amen. Nasaan na po ako? Kasi dalawa itong mahaba itong kwan eh. At dinala ako ng Panginoong Diyos last Friday, nung November 16, Friday yun, ay binuksan ko yung Biblia ko at dinala ako ng Panginoon sa Book of Joshua, sa Book of sa Josue. Hallelujah. Sa chapter 1, dinala ako ng Panginoon doon at nag-iwan ako ng bakas. Ang sinasabi kong bakas, nag-circle ako doon at nag-underline ako. Sabi ko, importante ito sa isang manggagawa ng Panginoon kasi lahat tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos. Mayroon tayong bahagi sa Great Commission. Hallelujah. Pinagsisirkel ko yun, pero hindi ko na pinagbulay-bulayan, basta binasa ko lang.
ibig sabihin, ang yung ginawa ng Panginoon ay revelation yun. Inireveal sa akin ng Panginoong Diyos na kahapon ay yun ang magiging topic namin, hindi ko alam na yun ang magiging topic. In-expose ng Panginoon kaagad. Revelation, ito ay mga secret things ng Panginoong Diyos, pero ito ay inire-reveal niya sa akin. Hallelujah. Ito ay tungkol sa pamumuno ni Josue bilang kahalili ni Moses. Ang paghirang kay Josue bilang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Ito nga ay sa kapanahonan natin, ito ay sinasabi ko kanina na Great Commission. He promised to be with us to give needed power, faith, encouragement, at knowledge. Great Commission with the promise. May pangako ang Panginoon. He is with us. Kaya tama yung sinabi ni Ma'am na He is with us until the end. We are called. Chosen tayo na. Hindi lang tayo basta tinawag ng Panginoon. May purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo tinawag. Amen. Hallelujah. Nga tinawag niya tayo, kailangan follow without reservation. Walang reservation dito. Ang kailangan ng Panginoon, yung pakikipagkaisa. Hallelujah. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na makipagkaisa. Tama yung sinabi ng ating kapatid, Sister Beth, na dagdag kaalaman. Siguradong lalago ka. Lulusog at lalakas pag mag-attend ka rito sa fasting and prayer natin. Glory to God. Amen. Hallelujah. At kahapon nagulat ako kasi kakaiba pala itong prayer and fasting natin na ang bungad ay pagpapatutuo. Sabi ko hindi ako nakahangkat. Tinawag ako, pati ako nagpatutuo. At salamat sa Holy Spirit. Itinawid naman ako ng Panginoon. Hallelujah. At si Ma'am ay magbibigay pala ng isang chapter na mayroong mga talata at i-share mo doon dito sa harapan kung ano yung natutunan mo na aral. Hallelujah. Napaka-importante niya. Hindi siya nakaka-boring. Hindi siya nakakaantok. Amen. At nung huli na ay mayroon din palang prayer request. Parang Friday prayer meeting. Sa totoo lang, sabi ko, ang ganda naman ito. Complete. Kaya makuulit ako. Punta dito. Amen. Glory to God. Salamat. Sana nawa hindi lang tayo ang kasi mangilan-ilan lang pala yung parang interesado. Kahit malayo ka, pwede kang magpunta dahil minsan lang ito sa isang buwan. Pinaalala sa akin ng Panginoon, biro mo lang kakain na lang ako, sabi may prayer and fasting ngayon. Okay? Salamat sa conviction ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At talagang naramdaman ko kahapon yung presence at yung guidance, yung pangunguna at pagsama ng Panginoon. Napaka-importante. Mararamdaman mo talaga yung pagsama ng Panginoon. Hallelujah. At pangalawang patutuo ko ay hindi ko na sana ipapatutuo. Kaya lang, noong Friday prayer meeting, ipinatutuo ko na ito. Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit wala na akong patutuo? Hindi na ako nakakapagpatutuo. Nasaan ka na? Sabi ko. Dati-dati kasi binibigyan niya ako ng patutuo.
Tapos Friday yun. Ako ang tatayo dito speaker sa Friday prayer meeting. Kailangan ko ng itlog. Sabi ko na ito noon. Kailangan ko ng nilaga na itlog. Wala kaming na itlog sa bahay. Maliban ang alam ko, kasi marami kaming native, ay may nangingitlog na manok. At naalala ko yung may tatlong itlog ng pabo na nakalagay dun araw-araw. Lagi akong pumupunta dun sa may pagkukuha ko ng dun sa may lababo. May nilagay ni brother na yung tatlong itlog doon. Ay, sabi ko, ilalaga ko. Pagpunta ko dun ako, wala na yung itlog na dati kung nakikita. Sabi ko, pinunfront ako si brother namin. Nasaan yung itlog na tatlo, itlog ng pabo? Ay sabi niya, itinapon ko na kasi nangangamoy na, iba na ang amoy. Sabi paano naman ka kung mangangamoy yun? Wala naman siyang diferensya. Pero hindi ko na problema kung anong nangyari dun sa itlog. Basta sabi ko, pumunta ko dun sa baba at maghahanap ako ng itlog. Sabi ko sa kanya, wala ka bang nakitang mangingitlog na manok dyan? Wala daw. Di nagpunta ko dun. Ang tataas ng damo at basa pa ay maraming ahas doon. Sabi ko, ay huwag na akong pupunta dyan kasi baka maka-encounter pa ako ng ahas. Tapos pagtingin ko ng ganyan, malinis na malinis yun. Walang damo. At may nakita akong parang itlog pero isa lang. Sabi ko, ay siguraduhin, para maging kailangan siguro. I-check ko nga kung itlog, sabi ko, ba't talagang pinuntahan ko? Ay, itlog nga. Nilaga ko yun. Pinagabihan. Nagpasalamat ako sa Panginoon na yun bang ang Panginoon natin ay nasa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa kaliitan man o malaki man yan, nandudun siya, nagpo-provide siya. Nakikita natin yung presensya ng ating Panginoon sa mga maliliit na bagay o malalaking bagay. Amen. Hallelujah. Doon ko nakita na napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, pinag-provide niya ako ng itlog. Niluto ko, kinain ko. At nung kinagabihan, nung ako ang speaker, ay nasabi ko rin dito yun. Pero ngayon, marami-rami tayo. Kailangan kong i-share yun. Hallelujah. Ito lang ang ating patuto sa umagang ito. Ibinabalik ko lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Ang oras po natin is 2 minutes na lang before 10. Dapat by 10 magsisimula ng Word of God. So, pero sasamantalahin ko po, ako nakukuha ng isang slot. Naigli lang po ito kasi nangyari din po ito kahapon after ng prayer and fasting. Habang iniantay po namin si Brother Celso, akala ko wala pa. Ano pala, ang tagal-tagal na niya nang naghihintay doon. Nakatago kasi siya doon sa pader ng gate. Kaya hindi ko namin nakita. So, tagal-tagal na pala naghihintay. Kung hindi pa lumabas si Sister Linda. At lumingon na, tumanong na gano'n. Hindi namin malalaman na nandun na pala. Sabi ni Sister Linda, nandyan na. Kaya dali-dali ako. Pag akyat ko ng tricycle, kanina ka pa, nakasimangot siya. Alam ko na yun. Ako patay. Maghapon na naman kami hindi mag-uusap nito. Ganun ko sa akin. Sabi ko na. Pero sabi ko, Lord, hindi ako papayag na agawin ng kaaway yung joy. Dahil napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Yung mensahe niya, sabi niya, magpakatatag ka, lakasan mo ang loob mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Diba? Napakaganda. Napakaganda talaga ng mensahe. Isa pa, kailangan ng obedience. Ayun. Kaya ina-play ko agad yun. Nagpakatatag ako. Hindi ako natakot. Kasi pag papairalin ko yung lungkot ko, yung takot ko, wala yung aking nakamit na joy nung kami nag-prayer fasting. Santo Lord, hindi ako papayag agawin ng kaaway ko. Huwag mong hayaan na agawin ng kaaway kong joy na to. At sabi ko, alisin mo po yung inis at galit sa isip at puso ng asawa ko.
didiretso kami dapat ng Santiago. Sabi ko, pag ito lumiko sa amin, ay galit na galit pa rin ito sa amin. Pero diretso kami. Pagkalapos ng bahay namin, nagsalita na siya. Lord, thank you. Praise God. At nagtuloy-tuloy na yung usapan namin. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Kahanga-hanga at kapuri-puri ang mga gawa niya. Basta susunod lang tayo, pakita natin yung desire ng puso natin na sumunod. Kahit mahirap, God will make a way. Yun lang po, sa Diyos pa natin po. Ihanda ko natin natin mga puso kaisipan. At ay, kung nga pala, special number pa. Sobrang masaya pa tayo. May special number po tayo. Pakinggan po natin mula sa Youth Ministry. Amen. Purihin ng Diyos. Kami po ay awit para sa Panginoon. Ang awitin po namin ay I belong in your presence at ito nga po ay inahandog namin para sa Panginoon. In your presence
ating pastor, Pastor Samuel Logan. Takpakan po natin ang sa kanyang buhay. Hello. Purihin po ang Panginoon. Amen? Ang Diyos ay laging mabuti po yan. Kaya huwag tayong magsawang sabihin na buti ang Panginoon. Lagi ko pong sinasabi yan dahil nakita ko po talaga yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa ko sa atin. Ako muna po rin ay magpapatotoo kung gaano po kabuti yung Diyos sa buhay po namin. Nakita ko po talaga yung kabutihan ng Diyos mula nung tanggapin ko po siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay. Hindi kami pinabayaan, hindi kami hinahayaan na mawalan. Tapat po ang Diyos. Una po, ang pinasasalamat ko sa Panginoon ay yung kabutihan ng Diyos na hindi namin maisip kung paano saan kami kukuha ng pinansyal na pambayad sa aming TRICAP. Amen? Yung TRICAP po na yan ay bayad na po yan sa pulong ng Panginoon. 3 years po namin pinagawa yan. Ha? O, isa na lang. Sabi ko sa parang wala lang ito. 15 days na lang. O, 15 days bayad na. Purihin po ang Diyos. Hindi namin maisip kung sa kami kukulang para kailangan pambayad po yan. Tapos yung sa lupa rin, 6,000 naman din po yan. Yung lupa, baka itong July, tapos na rin po yung lupa. Purihin po ang Diyos. Napakabulit po na talaga ng Diyos. Kung susunod lamang po tayo sa Diyos, ipagpapala, ibibigay ng Diyos po sa bawat isa po sa atin. Pangako niya po yan sa mga naniniwala at nananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kanyang po kabuti yung Diyos na pinanlilingkuran po natin. Huwag po tayo matakot kahit wag mawalan tayo. Tumawag po tayo sa Panginoon. Kaya nga yung Jeremiah 33:3, call unto me, napakaiksi na call unto me, tumawag po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo bibigay ng Diyos. Kanya po kabuti yung Diyos na pinanlilingkuran po natin. Ano mang problema, pag nagtiwala po tayo sa Diyos, may katugunan po ang lahat ng Diyos. Pumili po ang Panginoon. Tayo muna po yun po at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami Panginoon na pupuli. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na kayo ang Diyos na tinatawagan po namin ay makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na sinasamba po namin ay di nang iiwan. Tapat ang mga pangako, tapat ang mga salita na kami sasamahan sa mga kami paroroon. Nandiyan palagi ang gabay at ang patnubay ng banal ng Espiritu. Purihin kayo Panginoon sa umagang ito. Kayo po ang makita, kayo po ang mataas, Panginoon, sa umagang ito. Tago po na sa inyong likuran na hindi po makita yung aming kahinaan, kundi kayo ang mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Purihin kayo, sabayin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at Tagapagligtas. Amen. Palampakan muna po natin ang aming Panginoon. Mabuti po talaga ang Diyos. Sabi po sa kanyang salita na ating pag-aaralan sa umaga ito yung Acts chapter 4 verse 10 hanggang 12 po yan. Alam na po yan. Yung Acts chapter 10, 4 verse 10. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibigay sa tao na po natin ikaligtas. Totoo po yan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Amen? Totoo po yan. Si Jesus lang po talaga ang tunay na kaligtasan. Sabi po niya sa, basahin po natin sa Acts chapter 4, verse 10 hanggang 12. Sabi po rito, tayo po na po ay tumayo na mag-ibig sa Panginoon bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon.
sa 10. Pasensya na po kayo. Magaling na po ako eh. Pabalik-balik po yung aking sipon. Sabi po rito sa 10. Talastasin ninyong lahat ng buong Israel. Ang tao ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusan gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Cristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Diyos na ito ang batong ipinakwil ng ninyong mga tagapagtayo ng bahay, at siya naging batong panuluhan. Kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaligtas ng tao. Purihin po ang Panginoon. Diba, napakabuti po ng Diyos. Pinamagatan ko po ito, He is Lord. Amen? He is Lord. Pinamagatan ko po ito. May awit na He is Lord. Amen? Diba? Bago po tayo sa pag-aano, umawit muna po tayo. Awitin po natin yung He is Lord, He is Lord. Natabagan ko muna yung mga musician sa umaga nito. Oh. Sige. Saglit lang naman ito. Alam niyo, siya ay Diyos. Totoo, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is Lord, sabi. He is Lord talaga. Siya ay Diyos. Sabi po sa awit, Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Jesus. Kung wala po tayong musician, tayo po natin ay tumayo at awitin po natin ito. Kasi maganda po yung mensahe ng awit dito. Purihin po ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Dapat si Stadian. Kasi baka pag ako umawit mapunta sa kabilang kanto Purihin po ang Panginoong Jesus. Napakabuti po talaga ng Diyos. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Sa Jesus po lamang yan. Sabi ni Pastor Joseph sa ating tema, ang bahay daw ng Panginoon ay gawin natin bahay panalangin. Ang bahay, maging malinis po ito. Maging kaganda ang bahay sa bahay natin. Ang tinutukoy po ito, tayo po, yung templo ng Diyos, ang tunay na simbahan. Pangalagaan daw po natin yung ating mga sarili, mga kapatid, na mailayo tayo sa anumang tukso. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na mga pangalagaan. Glory to Jesus.
Ibinigay niya yung sarili niya para tayo maligtas. Amen? Namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo. Nabayubay po siya dahil sa pag-ibig niya po sa bawat sa pusa. Ganyan po kabuti yung Diyos na pinaglilingkuran niya. He is Lord. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Si Jesus po lang yan. Napapo po siya. Sabi nga, ang batong itinakwil ninyo, respeto, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, na siyang naging batong panunuan. Batong panunuan ng Panginoong Jesus. Nabayubay po siya dun sa krus para tayo maligtas. Amen? Amen. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Hindi po tayo niligtas sa mga santo papa. Amen? Hindi tayo niligtas ng itim na Nazaret. Sabi nga. Nakita naman natin yung isang linggong pag-proposisyon nila sa Quiapo. Di ba? Hindi po sila niligtas ng Panginoong Jesus. May namamatay, meron pa mga namatay eh. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, buhay po yan. Hindi po yan na natiling patay. Sabi nga niya, pakalipas ng 3 araw, mabubuhay akong muli, di ba? Sabi ng Panginoon Jesus. Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, buhay po yan. Hindi yan patay. Hindi katulad ng mga iposisyon nila na hindi nakakita, hindi nakagagalaw, hindi nakapagsasalita. Walang kapangyarihan yan. Si Jesus lang ang tunay na kapangyarihan. Sa kanya lang natin talaga natatakwa yung tunay na kapangyarihan. Yung tunay na kaligtasan, wala na po iba, Jesus lamang. Kaya namatay po siya para sa atin. Tayo maligtas. Kaya mga kapatid, ano po ba yung dapat natin gawin para tayo maging para tayo ay makapunta po sa langit? Amen? Gawin po natin yung pinakamabuti po natin paglilingkod sa Panginoon. Di po siya naniniwan katulad ng mga pagkatoo po natin sa bawat buhay po natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. Sabi niya, lahat ng bagay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos mananatiling magpakailanman. There is nothing to compare. Walang bagay na pwede ipagmalaki sa Panginoon Jesus. Walang bagay na pwede ipagmayabang po natin sa Panginoon Jesus. Wala po bagay. Si Jesus lang talaga. Sa kanya lang matatakbuhan ng tunay na kaligtasan. Sabi nga rito, kay Jesus lamang matatakbuhan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa ikaliligtas po natin. Yung napakot sa krus ng Kalbaryo, siya ng pala ang makapagliligtas ng buong mundo. Wala na po ba? Buksan po natin sa Gawa 10:43. Acts 10. Kapitulo 43. Sabi po rito, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos, napatawad tayo sa lahat ng uri ng kasalanan po natin. Pinatawad po tayo ng Panginoong Jesus. Gano'n ang kasama ang tao pag lumapit po sa Panginoong Jesus, patatawarin po ng Panginoon. Patatawarin niya ng Panginoon. Kung tayo lalapit sa Diyos, andyan po yung kapatawaran. 100% patatawarin po tayo ng Diyos. Pero, kailangan maging totoo po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon Jesus. Tapat ang mga salita ng Panginoon
iiwan at pababayaan niya. Di ba, nakita po natin ang buhay po natin sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung laman ng puso po natin. Mula sa ating ulo hanggang sa talampakan, kilala po tayo ng Diyos. Kung tayo po ba totoo sa paglilingkod po natin sa Kanya. Kung tayo po ay karapat-dapat sa Kanyang ubasaran natin. Kaya nga, kailangan daw po talaga yung templo na ibigay po ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay maging malinis sa Kanyang harapan. Amen? Tayo yung templo eh. Kaya daw, sabi nga niya, yung bahay panalangin, igalang daw po natin. Kasi tayo yung templo ng Diyos. Yung katawan po natin, yung templo ng Diyos. Nalilinis niya. Dahil sa kanyang kamatayan din sa krus ng Kalbaryo, nabuhos yung kanyang dugo para sa bawat isa po sa atin. Buksan po natin ang ikalawang in 1 Timothy chapter 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. First Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Sabi po rito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao ito, si Yesu Cristo. Kristo Jesus, sabi. Na nagandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at naihayag sa takdang panahon mo. Dito po, sabi po rito, sapagkat iisa ang Diyos, sabi. Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Yesu Cristo, si Kristo Jesus, na nagandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos na nahayag sa takdang panahon. Ang salitang Jesus ay makapangyarihan po sa lahat. Iisa ang Diyos na tagapamagitan po sa atin. Si Kristo po ang tagapamagitan. Kahit makagagawa tayo ng kasalanan, andiyan po ang Panginoon. Lagi po siyang nasa gitna. Hindi po tayo iniiwanan ng Panginoon. Kaya maging priority po natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hallelujah. Tapat po ang Diyos. Sabi niya, nagandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Amen. Si Jesus po lamang. Kaya nga, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Amen. Jem, ano yung binasa mo kanina? Sister Jem. Yung, di ba may binasa kang... Oo, yun. Sige, basahin mo. Sa Lucas. Romans 8 for you. Sa Romans, no? Sige, pakibasa nga din. Yung Romans. Ano rin, nakaano rin dito sa awit yan, sa Gawayan chapter 4, verse 12. Binasa mo kanina? Ay, opo. Bago ka lang paawit, yan kang binasa eh. Romans 10 for you. O, sige na dyan, pakibasa mo na. Romans 10, ayun. Verse 11 po, nakalagay dito. Sinabi ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang magpapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng buto at ng itil. Isa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa kanya. And, no? Maliligtas ang lahat at tumatawag sa Panginoon. Kaya no, walang ibang pangalan sa silong ng langit ay ibinigay sa tao na sukat po natin ikaligtas. Si Jesus lamang po yan, mga kapatid, amen? Amen. Hindi po yan patay na natiling buhay po ang ating Panginoong Jesus. Hindi katulad ng mga sinasamba ng mga tao na walang buhay. Hindi.
Black knuckle daw po. Hindi po nag-aagis pa ng mga tuwalya, ipupula sa kanya para babalik ko sa hindi po yun ang makapagpunta sa bawat isa po sa kanila. Kung totoo pong nagbigay ng buhay ang makapagliligtas po sa atin, si Jesus lamang. Si Jesus lang ang tagapamagitan kung tayo nagkasala ng Diyos po ang Panginoon Jesus. Di po tayo nang pababayaan. Tapat ang Diyos na tinatawagan po natin. Tapat po siya. Kaya kung minsan, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Pero, ang Panginoong Jesus, kahit nakagagawa tayo ng kasalanan, pinaalalahanan po tayo ng Diyos. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoong Jesus. Ang gusto ng Panginoong Jesus, maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Kanya. Simple na po ang mensahe, mga kapatid. Sa umagang ito, si Jesus lang talaga ang dapat mag-aali sa buhay po natin. Wala na po iba. Si Jesus lang. Kasi tapat po siya. Tapat po siya sa buhay natin. Wala siyang katulad, mga kapatid. Ang Diyos na nagbigay ng buhay po sa bawat isa po sa atin. Ano pa po ba yung hahanapin natin na kay Kristo ng lahat? Amen? Nasa Kanya na po lahat. Mapagmahal. Mapagmahal ang ating Panginoon Jesus. Diba, ng pag-ibig. Nandiyan na sa Kanya ng lahat. Kayamanan ng langit, sa atin din po yan, bibigay po sa atin ng Diyos yan. Kung gaano po tayo iningatan ng 2025, sabi nga, iingatan tayo ng Panginoong Jesus itong 2026. Sabi, iingatan po tayo ng Panginoong Jesus nung nakalipas sa taon. Kahit na meron tayong mga nagawang pagkukulang sa Panginoong Jesus, mahal tayo ng Diyos. Ngayong 2026, mga kapatid, marami tayong pakikipagbakang nararanasan. Pero, ang tinitiyak po sa bawat isa atin, andyan ang Panginoong Jesus ang mag-ingat sa bawat isa po. Kung gano'n tayo nakaranas ng 2026, lalong higit na iingatan tayo ng Panginoong Jesus ito 2026. Pangawakan po natin yung pangako ng Diyos. Amen? Pangawakan po natin yan. Saan man tayo paroon, lagi tayo nagawin. Buksan niyo po sa awit 121 kanina. Yung nagtanong sa akin Sister Leslie. Sa awit 121. Basahin po natin ang buong kapitulo ng awit. Buong verses ng awit 121. Sabi po nito sa awit 121 verse hanggang 1 hanggang matapos. Sabi po nito, sa gawin ng mundo, tumitingin ako. Saan nang gagaling ang aking saklolo? Sabi. Ang nagtutulong sa Diyos nagmumula. Sabi. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuhan. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayan ni Israel, hindi natutulog at palaging isip. Ang Diyos na si Yahweh, siya magbabantay. Laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdadanda sa init ng araw kung gabi ay di ka masasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Ito Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maano kahit kailan. Pangako po ng Diyos siya sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Itong Panginoon na siyang nag-iingat. Sabi. Saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maano kahit kailan. Amen? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Saan man tayo pupunta, saan man tayo dadalhin ng Panginoon, iingatan po tayo ng Panginoon. Tapat ang kanyang mga pangako, tapat ang kanyang mga salita, na di tayo iiwan, di pababayaan man. Bakit? Nakita po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Pinagpapala po tayo ng Diyos.
Pag kayo humingi ng ganito, Lord, gusto ko makapasa, ibibigay po ng Diyos yan. Ibibigay po ng Diyos yan. Basta pangawakan po lang natin yung pangako. Pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwan. Yung kahilingan ni Sister Syla na makapasa si Renz. Alam ko, pasado na po yan sa tulong ng Panginoon. Ganyan po kabuti yung Diyos na tinatawagan po natin. Ano mang nasayin ng puso po natin, ibibigay po ng Diyos yan. Amen? Sa panampalataya po lamang tayo at magtiwala sa Diyos na pinag-iinituan. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu, si Jesus Cristo lamang. Sa Kanya lamang matatakbuhan yung tunay na kaligtasan, wala na po ba. Sa Panginoong Jesus po lamang. Amen. Mga kapatid, manampalataya po tayo at laging magtiwala sa Panginoong Jesus. Sabi nga, magpakatapang at magpakatatag sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Maging kalugod-lugod at kaaya-aya tayo sa paningin ng Panginoon Jesus. Napakabuti po talaga ng Diyos na tinatawagan po natin. Kaya nasabi niya, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibigay sa tao na sukat natin ikaligtas. Kay Jesus lamang matatagpuan daw po yun. Sa Kanya lamang matatagpuan. Yung tunay na kaligtasan, wala na po iba sa Panginoong Jesus lang. Kaya magtiwala po tayo palagi sa Panginoong Jesus. Natin compare to Jesus. Amen? Walang bagay na maikukumpara sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi nga, lahat ng bagay ay lilipas, ngunit mananatili ang salita ng Diyos. Mga kapatid, alam naman natin na malapit na po dumating ang Panginoon Jesus. Hindi natin alam dahil sa kaguluhan na nangyayari sa mundo ito. Ang Russia nagbabantay mo lang niya, mga kapatid. Pag binomba, tinira ng Amerika yung Iran, tiyak WW3, meron nagkakaroon ng WW3. Naghihintay lang nagbabantay po lang yung Russia. Ganyan na po katindi. Kagulo ang bansa po natin. Ang buong mundo, ganyan na po kagulo. Kaya tama yung Biblia eh. Sa 24 ng Matthew, bansa ang laban sa bansa. Mag-aaway po yan. Pero huwag tayo matakot dahil kakampi po natin ang Panginoong Jesus. Amen? Kasama po natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Lahat ng bagay lilipas, muna yan sa salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya mga kapatid, sa umaga nito, maging kalugod-lugod po tayo at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Ulit ko, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat natin ikaligtas. Si Jesus lamang po. Sa Kanya po lamang natin matatagpuan yung tunay na kaligtasan. Wala na po ba? Sa Kanya lamang mga kapatid. Kaya punihin po ang Panginoon Jesus. Napakabuti po siya ng Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na mamuli at siya ay Diyos. Amen? He is Lord. He has risen from the dead. That He is Lord. Amen? Siya lamang talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tinatawagan po natin. Mahal po tayo ng Panginoon Jesus, mga kapatid. Mahal tayo. Bakit? Kasi bakit po nasabi mahal tayo ng Diyos? Dahil binigay niya po yung kanyang sarili. Napako po siya sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa lahat ng kasalanan natin. Kahit ulitin po natin sabihin niya, huwag tayo manginawag sabihin na mabuti ang Diyos. Kahit ulitin po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos, tapat po ito. Hindi po ito walang pagkasira po ito yung salita ng Diyos. Kahit paulit-ulit po yung binabahagi, sineshare po sa inyo. Mahal po tayo ng Diyos. Amen? Mahal po tayo. Kaya huwag po tayo
tayong ginawa na ulit-uliting basahin, ulit-uliting pakinggan ang salita ng Diyos. Kahit na anong kahit hindi pare-parehas sa pag-deliver ng mensahe ng Panginoon. Basta, importante, mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. May kanya-kanya po kasi katalino ng bawat sa atin. May kanya-kanya po yung kaya-kayanan. Pero ang pinaka-importante po talaga ay maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Huwag tayo manghinawang, basahin, ulit-ulitin, pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi yan po yung pagkain ng ating spirito yung salita ng Diyos. Yan, naniniwala po ba kayo? Kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw ng ating physical na katawan. Pakainin daw po natin ang ating spirito sa salita ng Panginoon Jesus. Sa salita ng Diyos. Kasi parang araw, yung katawan po natin babalik at babalik po yan sa ano po. Yung aharap po sa Panginoon yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, yung po yung aharap ng Diyos. Aharap sa ating Panginoon. Mabuti po talaga ang Diyos na pinag-inan para po natin. Tapat po siya. Kahit kailan, di po tayo papabayaan ng Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ay magpatuloy tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Magpatuloy po lang tayo. Di tayo bibiguin ng Diyos. Katapat ang kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Mag-ibigan sa atin ng Panginoon Jesus. Salamat sa mga salita niya na ating napag-aralan sa umagang ito. Kaya pangawakan lang natin yung kabutihan at katakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po tayo iiwan ng Diyos, mga kapatid. Tayo nga yung nag-iiwan sa Diyos eh. Tayo yung nag-iiwan sa Diyos. Pero yung pag-ibig ng Diyos, mananatili magpakailanman. Marami nang nawala po sa atin. Marami na po nawala. Pero ang manatili hanggang tapat ay siyang maliligtas. Amen? Manatili. Meron nga ako nakausap na pastor ng Oneness. Sabi lang sa kanya ng pinakahead nila, ay, kailangan mo yung dorope. Sabi niya, standard yan. Hindi basta-basta maano yan. Standard po tayo yung dorope. Standard po talaga tayo. Tayo po talaga yung talagang, sabi nga sa iba, dorope na sa Biblia po yan, nasa Biblia, natatakbo po natin yan sa gawa, di ba? Sa gawa rin. Sa ano? Sa gawa. 14. 20. Buksan po natin. Sa gawa, kapitulo 12, talata 27. Dito po kinuha yung dorope, yung pangalang dorope sa gawa, kapitulo 24. Ay, 14. 27. Oo. $14.27. Po. Oh, ito. Sige, pang-last English meron ko meron ha? Kung sa gano'n. Okay na. Pagkatapos ito. 27. At nang sila'y magsidati at nagdikon ng iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila at kung papaano binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng Oh, pananampalataya. yun. Doon po nakakuha yung pangalang Dorope. Sabi nga rito, pagdating doon, hinipon nila ang mga kaanin ng iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya sa mga hintil. Ito. Dorope Church ay
kapangyarihan sa lahat. Sa tulong ng ating Panginoon Jesus. Hindi ko naman po tinataas yung Lorobe. Ang itinataas po ito ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Ang pangalan ng Panginoon Jesus ang tinataas po ito. Kaya sabi na, stand up ang Lorobe Church. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Itinataas po, hindi po Lorobe na tinataas po natin dito, no? Ang pangalan ng Jesus po. Amen? Ang pangalan ng Jesus po lang yung tinataas. Dahil ito lang ang pangalan ng ating organisasyon, Dorobe. Pero ang Panginoong Jesus ang itinataas po. Purihin po ang Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong mensahe na inibahagi ko sa mga kanila. Tayo po lahat ay umawit sa Panginoong Jesus. Natawagan ko na po yung ating mga musisya. Yung pangalawa sa ilalim na Nais ko rin. Oo. Ano lang. Amen? Purihin po ang Panginoon Jesus. Napakabuti po talaga ng Diyos na ating pinagpili. Tapat po ang ating sa Panginoon Jesus. Kaya maging tapat din po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon Jesus. Walang may kukumpara sa Diyos.
Ilayo niyo kami, Panginoon, sa anumang tukso. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Hallelujah. Ang kapangyarihan mo lagi ang paghahari sa buhay po namin. Panghawakan niyo po kami, Panginoon. Simula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan, Panginoon. Maghari kayo, Panginoon. Manguna po kayo sa buhay po namin. Pamumahayaan na ang kaaway ang panggawa sa buhay po namin. Lagi niyo po kami, Panginoon, umuman ng iyong banal na dugo. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, kailangan namin kayo sa buhay po namin. Kayo lamang ang namin tuturihin. Kayo po lamang ang namin sasabalin. Kaya ang dalangin po namin sa umagang ito, maghari kayong patuloy sa bawat isang sa amin. Sa aming mga puso, sa aming isip, Panginoon. Hallelujah. Maghari kayong patuloy sa buhay po namin. Huwag niyo po kami hayaan na mawala kami sa aming paglilingkod po sa inyo. Mananatili kami, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Pasukpuan kayo, namin kayo. Pasukpuan mo kami, Panginoon, na maging malinis at kalugod-lugod sa iyong harapan. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwanan niya sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at Tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos. Purihin ka, O Diyos, napakalimutan sa mga malaking kasunod. Pag-i ka po ba? Andito na pa kami sa bahagi ng pagbibigay, pagpawagda sa amin, Panginoon. Ano na tinatakit mga kapatid, Panginoon? Ang gawin na trabaho mo, kung alam mo na, Panginoon, pagpalain mo sa upang matulungan, Panginoon, sa araw-araw at naging pagpapalan kami sa iba. Pagpalain mo, Panginoon, sarapin ito na naging ko, Panginoon. Kung talaga namin salita mo sa aming bayan. Purihin ka, Panginoon, napakagaling. Salamat po ang natin. Aming hiningi, dalangin sa iyo makapantangan ng Kristo Jesus. Amen. Ibigay sa Panginoon Sister Linda. Magkaisa po tayo at sama-sama po natin maranasan ang pagkilos ng Banal na Espiritu at ng ating Panginoon upang lahat po tayo ay makalakas. Magpalakasan din po tayo sa mga oras na ang ating pagdalo sa ating mga gawain. Gaya po every Tuesday, ang ating Tuesday
prayer meeting every Friday, 6 to 7 p.m. Prayer and fasting every third Saturday na po yan of the month. 8 to 12 p.m. Hindi po kayo magugutom, hindi po kayo mag-alala. Bubusugin po kayo ng kanyang mga salita at ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At yung Sunday service, nag-start po po ng 9 a.m. to 11:30 a.m. Sa atin pong pagtatapos, hindi lang po si Brother Boy dito para po sa pangwakas ng panalangin. Ano po aawit po? Tayo ko lang kasi tayo. Awitin natin, serve ng Lord ang lahat ng papuro. Hallelujah, hallelujah. You deserve the glory of Diyos and honor. Lord, I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, I lift my hands in worship and I bless your holy name, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's say one more way. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you, for you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Lord. Manalangin po tayo, Panginoon, tunay nga na walang tutunan sa inyo. Kayo ang aming Diyos na hindi po namin nakikita, Panginoon, sa tumawag sa amin. Narito po kami upang sambahin po kayo sa Espiritu at sa katotohanan. At dahil sa iyong dakilang pangalan, bawat isa nang naligtas, Panginoon, sa pagsambahan at pananampalataya po sa inyo. Maraming salamat dahil kayo ang Diyos na hindi namin nakikita, subalit kayo ang siyang umaakay at bumubuhat sa amin. Hindi katulad sa mga Diyos na siya ang inaakay na hindi nakikilos at hindi humihinga. Kayo po ang Diyos na humahawi ng mga traffic sa aming daraanan. Subalit yung mga nagposisyon sila ang sanhi ng mga traffic, Panginoon. At may mga mamamatay pa dahil dadagalan. Subalit kayo ang Diyos na bumubuhay po sa amin. Ganun naman, Panginoon, inaalala po namin sila dahil ang pinanggalingan po namin, marami sa amin ay galing din sa kanila. Hindi namin sila dapat pagdalahin, Panginoon. Ganun ba mga panalangin po namin sila na naway makakilala rin po sa inyo sumpungan ang kaligtas na nagmumula po sa inyo. Dahil ang mga kapatid po namin sa naman, ang iba'y maraming sa kanila, Panginoon. Kaya nga mayroong unsaved loved ones, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay. Makabaga namin sila, Panginoon, tulad ng upang nakatagpo sa amin. Kawaan po sila, Panginoon. At gayon din po, maraming salamat sa mensahe sa araw nito na napapanahon, Panginoon. Bakit? Dahil ang panahon ay malapit na. Dahil sa dakilang pangalan, Panginoon, ang lahat ng tatawag sa ito na palatay na maliligtas, Panginoon. At magkakaroon ng buhay sa tiyak na kapahamakan sa darating, Panginoon, ng mga araw. Panginoon, maraming mong salamat. Dalangin po namin na patuloy po ng panghawakan, Panginoon. Dahil kayo, O Diyos, ang lahat sa amin. Mawala man ang lahat, subalit po kayo naliyat na ikumpleto na, Panginoon. Yung mga naipundar namin, mga tinagos namin, baliwala yan. Iiwan at iiwan po namin yan. Subalit
subalit ang kaligtasan, Panginoon, at langit at hinanda, Panginoon, ay hindi mabubulok ang tana, Panginoon. Panginoon, patuloy po kami nakabagaan sa kabila ng mga pagkukulang. Nariyan po kayo, Panginoon, hindi umiiwan sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng anak na ginamit, nag-iisang lalaki, Panginoon, padre de pamilya sa simbahan dito, Panginoon, kanyang pamilya. Araw at gabi, umibiyahe, Panginoon. Nakikita po namin yan. May karamdaman sila lahat. Kagalingan nawa sa kanila, sa mga sakit karamdaman sa kanila, Panginoon. Manumbalik nawa sa kanila. Ang kalakasan ng kanilang kabataan, Panginoon, mula po sa aming tagapangunas sa mga anak, sa mga asawa, hanggang kay Pastor Tasit, kay Pastor Madrid, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon Franciscanao, at kay Pastor Jun din naman ang kanilang kapamilya. Isa, Panginoon. Salamat sa mga sakit karamdaman dahil normal yan. Kami mga laman, Panginoon, nabubulok. Ganun naman din, kami nagpapasalamat dahil sa mga magaling ng Panginoon sa amin. Ipuri ka Espiritu ng namin, Panginoon, hindi po niyo pinababayaan. Totoo, sinabi ng kaninang salita, kami ang nangiiwan eh. Pero kayo, hindi po kami iniwan, hindi po kami pinababayaan. Nang nasa muli niyo bumalik, Panginoon, masungtungan po kami, Panginoon, na kami sumasampalataya po sa mga kalagayan po kami sa buhay. Panginoon, inaasahan po namin magiging nakita po kami muli upang purihin po namin kayo at sabay sa Espiritu ng Panginoon. Sa masanawakan ng Panginoon, sa aming kapahinga, sa mga sugati mo sa mga kabalan pa. Maraming pong salamat sa katagumpayan. Hallelujah, Holy Spirit. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Yesu Cristo, kalaging Panginoon Santong Espiritu. Amen, Lord. Amen. God bless you, God bless. Meron sana tayong meeting ngayon ng mga manggagawa. Kaya lang, naisip ko na may iniwan dito si Sister Lorna na bigay na galing sa ukay-ukay. Baka may gusto niyong mamili at ilalatag na lang dyan ni Pastor Sammy. Mamili kayo kung may kasi sa inyo, kunin nyo. At kung hindi naman, iwan nyo para sa iba na wala rito. Okay. Maraming salamat and God bless us all. Salamat tayo sa kapatid na meron siyang ibinigay na donasyon ng mga paninda niya dito doon sa mga damit, mga iba-ibang klase. So, may nahalo na rin po dyan na hindi lang galing kay Sister Lorna, hindi kaya mamili na lang po kayo kung pwede sa inyo pa. Mga bago pa naman yan, isa, iba din nga may mga tag price pa. Kaya pray ng Panginoon sa mga kamay na nagbigay, handog ng mga ganyan blessing na hindi natin inaasahan. O sige na, pwede na magpa-awit. Pastor Sammy, ano mo nandiyan? Pwede natin magdala sa inyo, Jesus. Yan naman